Inatulang guilty ng Ombudsman si suspended Cebu Governor Gwendolyn Garcia at 5 iba pang opisyal sa kasong grave misconduct. Kaugnay ito ng pagbili ng provincial government sa Balili property sa Naga, Cebu. Sagot naman ni Garcia, legal ang pinasok niyang transaksyon. Makibalita tayo kay Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Idiniklara ng Office of the Ombudsman na guilty si suspended Governor Gwendolyn Garcia sa kasong grave misconduct. Kaugnay ito ng pagbili ng provincial capital sa Balili property sa Naga City, Cebu noong 2008. Kasama ni Garcia na nahatulang guilty sina dating Cebu Provincial Board Member Juan Bolo, mga miyembro ng Provincial Appraisal Committee na sina Engineer Eulogio Pilaire, Anthony Sososco, Attorney Roy Salubre at Budget Officer na si Eme Hingoyon. Pero dahil 2008 pa ang kaso at na-re-elect sina Garcia at Bolo noong 2010, absuelto sila sa administrative liability alinsunod sa tinatawag na Aguinaldo Doctrine. Ang kaso against kay Governor Garcia at saka kay Bolo kasi re-elected na sila, ang sinasabi mooted na because of the re-election. Parusang pagkakatanggal sa serbisyo naman ang ipinataw sa 4 na iba pa. Iaapila naman ni Eme Hingoyon at Attorney Roy Salubre ang hatol ng Ombudsman. Sinusubukan pa namin kunan ng reaksyon ng iba pang nahatulan ng guilty. Base ang hatol ng Ombudsman sa 3 magkakahiwalay na reklamong isinampa ni na Manuel, Crisologo sa Abedra at ng Ombudsman Visayas. Malisyoso nila ang pagbili ng provincial capital sa 24.92 hectares na lote sa Naga, Cebu o yung tinatawag na Balili property. May nakitang irregularidad ang Ombudsman dahil 19.67 hectares daw kasi nito, bahagi na ng karagatan. Aabot ng 100 milyong piso ang halaga ng lupain at halos nabayaran na ito ng buo ng Cebu Provincial Government. Bagamat absuelto sa administrative liability si Garcia, hindi siya lusot sa kasong kriminal. Hindi kasi pinabura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion for reconsideration. Nauna nang ipinag-utos ni Ombudsman Conchita Morales na kasuhan si Garcia ng paglabag sa Anti-Graft Act at ng technical malversation na maparurusahan sa ilalim ng Article 220 ng Revised Penal Code. Sa panayam naman kay Garcia, itinanggi niyang iligal ang transaksyon. Itong lahat ng ating mga transactions, pati na itong Balili property purchase, were given due authorization by the entire provincial board. I am unfazed. I am very, very confident that all of my actions were above board and transparent. Titulado po lahat na ito. All these titles are clean, and we bought this at a price that was way, way below the prevailing market of the property there. Yung authorization was higher than the actual price with which we bought it. Ang kasong grave misconduct kay Garcia ay iba pa sa reklamong administratibo ng Office of the President at Department of Interior and Local Government na naging dahilan ng 6 na buwang suspensyon sa kanyang paninilbihan bilang Cebu Governor. Greggy Magdadaro, Nagbabalita, Pilipinas.